Kumustahin mo yung mga kababayan natin tagapanood sa'yo. Oo, lalo kang gumaganda. At saka, love na love ka na nila. Ay, salamat po kung ganon. Yun pala yung sikreto mo, Nanay Ansing, mag-lipstick ng pula. Pero ngayon, di ka na nahiya. Tinanggal ko na po yung hiya ko sa katawang ko. At tinanggal mo na yung hiya mo sa katawan. Wala po kasing mangyayari. Saka yung nga pong mga masasamang tao, hindi pa po nahiya. Eh, kung importante naman po, para po kay Kuya Oliver, edi ipagpalibang ko na lang po sa yung asawa ko na lang. Yun ang gusto kong marinig sa'yo, Nay. Pambili. Ha? Iwan ko na lang yung pambili. Oo, yun, please. Bahala sa lahat. Opo, maganda naisip mo, Nay. Huwag mo nang isipin. Importante po kasi si Kuya po. Opo, huwag mo na Isipin isipin. lang po, may paparamdam yung pagmamahal ko. Noon po, hindi po. Yun naman pala, Nay. Pinapakaba mo pa ako eh. So, pwede ka sumama ngayon. Opo. Sige, kausapin. Uunahin ko na po si Kuya po. Ha? Uunahin ko po yung kay Kuya po Oliver. Salamat naman. Ikaw talaga, Nanay eh. Sasabihin mo pang walang ref eh, kaya kinakabahan talaga sa'yo. Ha? So, pwede ka na sumama ngayon. Opo. Pagsabihan ko lang po yung asawa ko. Oo. Iwanan mo na lang yung Ibigay budget. ko na lang po sa kanya. Oo. Magdala ka lang ng kahit isang extra damit kasi hindi ko alam kung makakauwi tayo today. Kasi kung mahaba yung pila, check-up, possible na doon tayo matulog. Then bukas ang uwi natin. Opo. Okay lang? May napapansin ako, Nay. Ano po? Parang namumulalabi mo, nakalipstick ka na naman. Hindi po. Basta ka po talaga ako ng bayan sana. Isipin mo nakabihis po ako. Buti inabot namin kayo. Eh kung na-delay pa ako, Baka hindi niyo po ako naabutan. ayan na naman tayo. Nakalimutan ko po kasi na Nakalimutan mo petsa 9 ngayon. Akala ko po bukas pa lang po ang nai. Oo, sige. Sabihan ko na lang pinasawa ko. Oo. Pero Nay, teka lang. Anong meron ba't lalo kang gumaganda ngayon? Ayos ko po. Oo. Wala po. Ha? Wala po. Blooming. Nakaupo na pangit ako. Ha? Hindi, kinakausap kita. Nga, lapit ka rito. Dito ka. Ay, Dito ka. bakit po? Dito ka. Naiya naman po ako. Hindi, harap ka dito. Kasi, tingin ka. Kumustahin mo yung mga kababayan natin tagapanood sa'yo. Kasi gumaganda ka lalo eh. Di po, Daddy Frankie naman. Oo, lalo kang gumaganda. At saka, love na love ka na nila. Ay, salamat po kung gano'n. Po yung mga nagagalit po sa akin. Oo. Pasensya na po kayo. Aminado naman po ako. Nagkamali po ako. Si Daddy Frankie lang naman po kasi yung nakakaunawa sa akin. Salamat. Siya po yung nilalapitan ko po. Hindi po kasi siya nagpapahiya ng tao. Mabuti po siyang tao. Kahit nagkamali na po ako noon. Sobra na. Binibigyan pa rin po niya ako. Oo. Sorry po. Yung pong mga tumutulong sa amin, sana po wag po kayong magalit. Tsaka si Ma'am Jonelita Kilding na napakabait, di ba? Oo nga po. Kumbaga sa tulong pinadala niya, maraming napukaw, maraming nabuksan ng isipan, lumawak ang kanilang pag-iisip. Kaya salamat po sa mga tumutulong. At ganun din kay Ma'am Malo de los Santos. Maraming salamat, Ma'am Malo. Napanood ko yung live ni Ma'am Malo de los Santos, pero hindi ko pa pwedeng i-open dito. At saka thank you rin kay Ate Ansing na, ayan, sinusuportahan niya tayo para sa kanyang kapatid. Para gumaling na po yung kuya ko. Kahit man lang yun lang yung pagsama-sama po sa kanya, magawa ko. Yun ang pinaka-importante, yung present ninyo. Na? Wala naman tayong gagastusin. Na? Sige, kausapin mo sila para alis tayo. Kasi kailangan natin. Bibiling ko lang po yan. Opo. Sige. So yun mga kababayan, kinabahan pa ako sa una. Pero okay naman pala, nakalimutan lang daw niya na ito na yung oras at araw. Kaya loobin na sana ng Panginoon na maging okay. Pero bagamat ganito, makulit si Nanay Ansing, nakukuha talaga sa magandang pakiusapan. Kailangan lang talaga ng unawa, haba ng pasensya. Gaya ng aking sinabi nakaraan na hindi pare-parehas ang tao. May mga kanya-kanyang kahinaan. Kahinaan po ni Nanay Ansing yung hindi niya po nararamdaman, ay hindi niya
napag-aaralan yung mga binibitawan niyang salita, minsan ay nakakagulat. Kaya kailangan talaga ng malawak na pangunawa. Pero tingin ko kasi, hindi niya intensyon manakit or what. Kaya wag po sana natin ma-misinterpret. Kasi ang goal natin dito is makatulong, ipaunawa yung mga bagay-bagay na hindi pa nila nare-reach. Dahil nga magkakaiba tayo ng ginagalawang mundo. Kung tayo sinuwerte sa magandang lugar, sila naman ay hindi pa siniswerte. No? Kaya unawa ang kailangan, mga kababayan. Problema pati si Kuya JJ mukhang wala pa. Pero kung matatagalan pa, mapipilitan akong aalis. Kasi ang check-up po ni Kuya Oliver, hindi po pwedeng tayo ang hihintayin. Kumbaga kung ano yung oras, kailangan hahabulin natin. No? At eto, ayun, salamat po sa nagbigay ng yero ni Ate Ansing at kahapon daw nagsimula. Pero hindi ko muna ito mapapasilip sa inyo dahil ang focus natin today is yung pag-check up ni Kuya Oliver para hindi tayo madelay. Saka na lang po. Yan. Pero gaya na sinabi ko mga kababayan, maswerte po si Nanay Ansing. Dahil yung mga sinasabi niya ay may mga kababayan tayo talaga na mabubuting kalooban. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon kasi hindi pa naman dumarating. Pero ang tao talaga, pag mabait, pag walang intention na anuman, ay binibiyayaan ni God. Abangan niyo po yan mga kababayan. Thank you po kay Ma'am Malu de Los Santos. Tara na. Sige, may damit ka na, Nay? Magpalit lang po kung titingin. Oh, sige. Paano si Kuya JJ? Hindi na natin hintayin. Ewan ko po kung makakauwi po siya. Pumunta mo ng bukid eh. Pumuntang bukid. Pero ang ganda ng usapan namin kasi, Nay, na Petsa 9. Hindi ko po alam. Darating ako dito Petsa 9, Friday. Bago mag alas 9, dapat naka-ready na at makakaalis na tayo. Baka po may importante po rin siyang pinuntahan po. Dapat inilihis na lang kasi usapan na to, schedule na to eh. Pero siya, sige, punta na tayo doon, Nay. Para hindi tayo madelay. Tingnan natin, daanan natin ulit kung nandyan na. Kaya JJ, dyan ka na? Wala pa siya? So, hindi na siya makakasama? Mga anong oras siya babalik? Usapan kasi namin ni Kuya JJ to. Paano kaya to? Tara na. Sige na, sayang oras. Kaya naman na ni Ate Nanay Ansing eh. Sige. Pero iba rin kasi sana na may lalaki kasi pag binubuhat or ina-assist si Kuya Oliver. Sige, pasok ka Nanay Ansing. Kanina po. Saan si Nanay Ansing upo? Dito ka na lang, Nay. Yan, dyan. Oo. Kuya Oliver, andyan na si Ate Ano pangalan yan? Chian, oh. Kwentuhan naman kayo. Dati nakakulong ka lang doon ng dumi-dumi mo. Ngayon, sikat na sikat ka. Kilala ka na. Kasi si kay Daddy Frankie, nilinisan ka niya. Binahon ka niya sa kabahuan. Kahit nawala si nanay at tatay, nandiyan naman si Daddy Frankie, di ba? Naalagaan ka. Kaya pasalamat ka kay Daddy Frankie, natagpuan ka niya. Noon, binabaliwala ka namin, no? Hindi ka namin pinapansin. Nandun ka lang sa kulungan mo. Baho-baho. Sigaw ka pa ng sigaw. Ngayon, nakalaya ka na.
chance mo na ito para magbago. Tulungan mo yung sarili mo kasi hayaan mo lang yung problema. Tapos sikat ka na. Kilalang kilala ka na sa Facebook. Ang taba-taba na ngayon. Pero tingin ko mas sikat si Nanay Ansing eh. Ha? Kasi po maraming nagagalit sa akin. Hindi na. Love ka na nila. Sabi nga nila, gumaganda si Nanay Ansing, Ay, Diyos ko naka-lipstick na. Ang taba-taba mo na ngayon. Tama na yan. Lalong gumaganda si Nanay Dati Ansing parang pala eh. binobola naman ako. Mamay sabihin na naman. Ha? Pangit lang ang ugali, pangit pa yung mukha. Hindi. Kaya nga kailangan natin maglagay-lagay ng foundation konti. Ano? Yung pala yung sikreto mo, Nanay Ansing, mag-lipstick ng pula. Kuya Oliver, ba't nakasimangot ka? Kanina, kanta ka ng kanta, kwentuhan kayo. Taba-taba mo na ngayon. Pagaling ka na. Para O, mabuhay tumaba ka na siya, di ba? Normal. Hayaan mo lang yung mga nalalait sa'yo. Oo. Basta pilitin mong gumaling. Na? Diba Wala sabi- naman nang nanlalait sa kanya, Nanay Ansing. Maraming nagmamahal sa kanya. Hindi naman po pare-pares yung tao. Oo. Daddy Frankie. Meron pong naawa, pero meron ding tumatawa, tinatawanan siya. Tinatawanan siya. Hanggang ngayon? Yung pong iba, hindi kasi pare-pares po ng tao. Alam mo, Nanay Ansing, huwag natin pansinin yung mga negative. Oo nga. Pansinin natin yung mga positive lang, ha? Oo. Ignore natin yung mga nag-iisip na hindi maganda. Ganon talaga dito sa mundong ibabaw. Di ba? Hindi Opo. para parehas ang tao talaga. Noon po kasi dami kong naririnig na masasakit. Ha? Marami akong naririnig na masasakit. Siyempre nasasaktan po ako, kapatid ko po siya. Pero ngayon, tinanggal ko na po yung hiya ko sa katawang ko. At tinanggal mo na yung hiya mo sa katawan. Wala po kasing mangyayari. Saka, yung nga pong mga masasamang tao, hindi pa po nahiya. Oo. Kami pa pong wala naman po kaming inaagrabyadong tao. Hindi naman po namin kasalanan na nagkasakit yung Dati kapatid. medyo nahihiya ka. Opo. Ngayon, Hindi na po. tinanggal mo. Makapal na po yung mukha ko. Wala naman dapat ikahiya. No? Opo. Hanggat walang ginagawang masama. Kaya nga sabi ko nga di ba? Maraming nagsasabi sa akin na ba't hindi ko raw diretsahin si Nanay Ansing? Sabi ko wala namang ginagawang masama si Nanay Ansing. Sumobra lang po, sumobra Opo, po. Hingi na po. nakikiusap lang sa akin. Hingi na po akong hingi. Hindi. Yun ay paghingi naman. Wala ka namang magagawa kung hindi ko ibibigay, di ba? So yun ay hindi masama. Siyempre mabait po kayo. Sabi ko, lawakan pa rin natin ang pang-unawa. Hindi po kayo namamahiya ng tao. Pero ngayon, di ka na nahiya. Yung pong sa kapatid ko, hindi ko na po siya kinakahiya. Dati po nahiya po talaga. Kaya siguro nilagay nyo siya doon. Wala din po kasi kaming pagpilian noon. Nanay po namin ang nagdesisyon noon. Oo. Kasi mahirap po ang kalagayan yung mahirap po yung may kapamilyang ganyan. Opo. Oras-oras sasawayin mo. Bawat galaw niya, sasawayin mo. Pero hindi kasi siya napagamot. Kaya ngayon medyo siya kalmado na. Ngayon tahimik na. Dapat po pala yung mga ganyang may kaso, pinapacheck up. Opo. Saka inuunawa. Buti nga po, napabuti nyo siya eh. Gagaling yan. Tsaka tiyaga lang talaga. Oo nga po. Kayo po matyaga. Pinagtyagaan nyo po yung kapatid ko. Ang taba-taba mo eh. Tayo na magsalita ni Kuya Oliver ngayon. Oo. Ha? Oo. Sorry ano ang pinapagalitan kita. Sabi ko sa'yo. Bakit ganyan yung ginagawa mo sa sarili mo? Puro kahihiyan yung ginagawa mo sa pamilya natin. Ngayon nauunawaan ko na may sakit ka.
Sorry ah.